Pero anong laban iyon? Paano ka nakabalik pagdating sa laban? Naglalaro siya ng kahanga-hangang tennis, ibig kong sabihin, bumalik siya kung saan talaga siya nararapat, sinabi ko nga sa kanya. Sobrang proud ako sa kanya pagkatapos ng 127 taon, walang katulad nito, 127 taon ganoon nakatagal ginagawa ito ng Cincinnati, 1 siglo at sangkapat ng profesional na tennis, mga alamat, mga dinastya, mga hindi malilimutang tag-init sa hardcourt at sa lahat ng panahon. Ni minsan, kahit isang beses, hindi kinailangang mag-emergency expand ng server capacity ang tournament na ito dahil lang ang pangalan ng isang manlalaro ay lumabas sa bracket at halos sumabog ang internet ni minsan. Walang session na naubos ang tiket sa loob lang ng 7 minuto ni minsan. Hindi kinailangang alisin ng organizers ang isang match mula sa outer stadium court at ilipat ito agad sa center court 2 oras matapos ang draw. Dahil mismong demand signals ang sumisigaw. Hindi ito nangyari noong panahon ni Serena, hindi rin ito nangyari sa dekada ng dominasyon ni Federer sa mismong surface na ito, pero nangyayari ito ngayon Agosto 2026 at ang pangalang nasa gitna ng lahat ng ito ay hindi pa. Isang alamat, 21 taong gulang pa lang siya. Unahin nating ilagay sa tamang konteksto ang Cincinnati. Dahil hindi ito basta simpleng warm-up event lamang ang Lindner Family Tennis Center sa Mason, Ohio ay isang $260 milyon na katedral ng hardcourt tennis. May 11,200 na upuan dito. Naglaro si Agassi sa kanyang rurok dito. Winasak ni Sampras ang mga kalaban na parang hindi man lang siya nahihirapan. Ginawa ni Serena Williams ang court na ito bilang sarili niyang pahayag. Iyong klaseng tennis na pinapatahimik ang broadcasters dahil wala nang makabuluhang masasabi pa. Si Roger Federer ay 5 beses nanalo rito, 5 sa init ng Cincinnati. Sa bigat ng halumigmig na nakadagan sa bawat laban, ginawa ni Federer ang tournament na ito na parang sarili niyang kaharian sa loob ng isang buong dekada. Hindi ito malambot na venue, hindi ito basta namimigay ng legasya dito, binubuo ang legasya dito, hinihiwalay ang mga manlalarong mahusay lamang sa mga tunay na nagiging makasaysayan. At ngayon, si Amanda Anisimova, isang dating Roland Garros quarter-finalist na ang karera ay nabuo sa pagtalon sa mga manlalarong mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, ay nakapasok na sa 3rd round. Ang susunod niyang makakalaban ay ang ika-12 seed. Galing siya sa Pilipinas, 21 taong gulang siya, at wala talagang ideya ang Cincinnati sa kung ano ang papasok sa mga gate nito bago pa inilabas. Draw, sinabi ng tournament director na si Patricia Walsh na ang women's field ngayong taon ang pinakamalakas na lineup na nabuo sa Cincinnati sa mahigit isang dekada. Ang 3rd round tickets ay nasa $175. Eksaktong kapan ng 5 taong average. Standard komportable inilagay ng organizers ang inaasahang 3rd round match ni Alex Ila sa outer stadium. May 5,400 na upuan. Mukha iyong ganap na tama para sa isang laban sa yugtong iyon na stress test na ng digital infrastructure. Team ang kanilang systems, nakahanda pa ang hospitality packages para sa mga walk-in buyers. Noong Martes ng umaga, bawat operational signal ay nagsasabing maayos ang takbo ng tournament. Nasa schedule ang lahat pagka tumapat ang pangalan ni Ila kay Anisimova sa bracket at mula noon, wala nang nanatiling nasa schedule sa loob ng 45 minuto matapos maging live ang draw. 53,000 katao ang sabay-sabay na aktibo sa ticketing platform. Ang dating single session traffic record ay 114,200 na naitala noong farewell announcement ni Serena Williams noong 2022. Pag-isipan mo iyon, ang listing para sa outer stadium na flag internally sa loob ng unang oras. Wala na iyon pagkalipas ng 2 oras, pinalitan agad ng center court na may 11,200 na upuan. Walang debate. Tumaas ang primary market tickets mula $175 hanggang $370 bago pa man sumapit ang tanghali sa araw ng draw. Pagsapit ng 6 oras 30 minuto kinabukasan ng umaga, nagbukas ang secondary market sa $500 para sa upper grandstand. Pagsapit ng 8 oras ang parehong seats ay naibibenta na sa $560 umabot sa $820 ang lower bowl set bago magtanghali. Pagsapit ng pagtatapos ng araw ng negosyo, nasa $940 na ito. Isang ticket na may face value na $220
ibinebenta na sa 4 na beses ng halaga nito ng sabay-sabay. Sa StubHub, Vivid Seats at SeatGeek. At wala man lang senyales na liliit ang agwat ang mga fans na pumasok sa purchase queue ng 9 oras 4 minuto ay nakakita ng zero available inventory pagdating ng 9 oras 11 minuto 7 minuto iyon na ang buong buying window. Bago tuluyang maisara ang session na ito sa publiko. 11 community Facebook groups mula Ohio, Indiana, Kentucky, at West Virginia ang sabay-sabay na nagko-coordinate ng bulk purchases. Sa real-time ang ilan sa kanila ay nagpo-post pa ng step-by-step instructions bago pa tuluyang mag-load ang draw sa screens ng karamihan ngayon. Ito ang talagang kailangan mong maunawaan dahil nakakagulat ang ticket numbers, pero hindi pa rin ito lubos na naipapaliwanag kung bakit paulit-ulit itong nangyayari sa bawat tournament na pinapasukan niya may. Tinatayang 12 milyong Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas sa Estados Unidos pa lamang. Mahigit 4 milyon na nasa Los Angeles, New York, Chicago, Houston, San Francisco at pati Cincinnati. Ito ang mga taong nagtatrabaho sa mga ospital, care facilities, bodega, at paaralan mga shift na umaabot sa gabi, sa weekend. At sa bawat federal holiday na itinuturing ng iba bilang pahinga, nakikipagpalitan sila ng schedule. Ng ilang buwan ng maaga, bubuk sila ng flights sa utang, kumakain sila ng tanghalian sa desk nila sa loob ng maraming linggo para lang makapag-ipon ng leave bawat buwan. Nagpapadala sila ng pera pauwi gamit ang remittance services na kumakaltas ng porsyento. Sa bawat padala binibilang nila ang mga taon hindi ayon sa mga milestone, kundi ayon sa mga reunion na hindi nila nadaluhan at sa mga tawag na hindi nila nasagot. At kapag ang isang 21 anyos mula Manila ay umabot sa third round ng 127 ang gulang na tournament sa Ohio, hindi sila nanonood lang sa telepono nila. Dumarating sila 14 na nurses mula Louisville ang bumili ng tickets sa loob ng unang 8 minuto matapos ilabas ang draw na ayos na nila ang schedules nila para sa Cincinnati bago pa man makumpirma ang bracket. Sa pamamagitan ng group chat na aktibo na mula pa Mayo, hindi sila umaasang makakaabot si Ila sa third round. Ipinagpalagay na nila iyon at doon sila nagplano. Si Ronald De La Cruz ay bumiyahe mula Detroit 4.5 oras papunta at 4.5 oras pabalik. Nag-file siya ng personal day 10 araw bago pa ilabas ang draw. Dahil alam niya ang timing, ginawa na rin niya ang parehong biyahe patungong Washington noong Hunyo, umupo sa stands ng 2.5 oras. At umuwi rin sa mismong gabing iyon. Hindi iyon road trip, isang partikular na laban iyon, isang partikular na manlalaro, isang partikular na dahilan. Si Grace Buenaventura ay lumipad mula Houston noong Huwebes ng gabi, lumapag sa Cincinnati ng 11 oras 40 minuto dumalo sa morning session at sumakay ng red eye pabalik noong Sabado para makahabol sa weekend shifts niya. $400 sa flights, $300 at 40 para sa ticket. At wala pang 18 oras sa lupa. Hindi niya kailanman tinawag itong bakasyon. Isang retiradong factory worker mula Dayton, 63 taong gulang, San ay hindi nanood ng professional tennis sa buong buhay niya, ay bumili ng $340 loob ng 20 minuto matapos ilabas ang draw dahil tumawag ang anak niyang babae at sinabing mahalaga ito at nagpasya siyang kung mahalaga ito sa anak niya. Mahalaga rin ito sa kanya. Hindi niya kailangang maintindihan ang sport, naintindihan niya ang sandali. Ang mga manlalarong kapwa gumagamit ng parehong courts at locker rooms kasama ni Ila ay hindi na nagugulat sa aliman dito. Pero masisid si Coco Gauff. Sa isang pre-tournament media session ay nagsabing ang enerhiya kapag naglalaro si Ila ay walang katulad sa anumang nararanasan niya sa labas ng isang Grand Slam final. Iba ang galaw ng crowd. Sabi niya, mas malakas, pero hindi random na ingay, may istruktura ito, may kolektibong galaw. Mas malayo pa ang sinabi ni Jessica Pegula, ang nabuo ni Ila kasama ang komunidad ng mga Pilipino. Sabi niya, ay kahalintulad ng kung ano ang nilikha ni Naomi Osaka para sa Japanese tennis, represent ni Coco ang buong henerasyon ng American players. Pero ang kaibahan, ang diaspora ni Ila ay sabay-sabay na naroroon sa 6 na kontinente sa tuwing lalabas siya sa court, isang heograpikong lawak. Sabi pa ni Pegula, na wala pang sinumang individual na manlalaro ang nakaabot sa yugtong ito ng karera niya, si Beatriz Haddad Maya, na personal na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng maging sentro ng pambansang identidad sa loob ng isang tournament. Ay nagsabing ang epekto ni Ila ay isang bagay na hindi pa niya kailan nakita. Sa ganitong level, hindi ito mukhang ordinaryong fan enthusiasm. Sabi niya, mukha itong isang komunidad na sadyang gumagawa ng pahayag tungkol sa sarili nila sa pamamagitan ng pagdalo,
hindi ito basta magagalang na hallway compliments. Ito ay eksakto at maingat na obserbasyon mula sa mga atleta na ang mga karera ay nakasalalay sa kakayahang basahin ang crowd dynamics para mabuhay sa sport at matagal nang naitatag ang pattern na ito bago pa dumating ang Cincinnati sa Washington Open. Noong Hulyo, 71% ng same-day session ticket purchases para sa isang ILA match ay na-trace sa mga buyers na may apelyidong Pilipino o billing addresses sa mga lugar na mataas ang diaspora concentration sa Toronto. Isang afternoon slot ang naubos. Loob ng wala pang 3 oras 5,000 tickets ang naiugnay sa iisang community Facebook group na nag-organisa ng buying logistics mula pa sa umaga ng draw announcement sa Melbourne. Ang tansya ng Tennis Federation ay umabot sa mahigit 3,200 ang pagdating ng Filipino supporters sa loob ng isang tournament week, kabilang ang mga fans na lumipad mula Qatar, Singapore, at United Kingdom sa Dubai. Ang isang grandstand section na 3 taon ang may average na 40% capacity ay naging standing room lamang ilang minuto matapos magtapos ang warm-up ni Ila sa London. Ang isang session na ilang linggo ng Mina Market ay biglang mula sa undersold naging sold out sa loob lamang ng 11 oras noong makumpirma ang partisipasyon niya. Hindi nagbago ang tournament, hindi nagbago ang venue, hindi nagbago ang marketing. Ang tanging nagbago lang ay ang pangalan sa scheduling sheet lungsod pagkatapos ng lungsod kontinente, pagkatapos ng kontinente iisang mekanismo, iisang at may antas na pagiging maasahan na tinatrato na ngayon ng mga analyst bilang baseline expectation. Hindi na bilang isang resultang kailangan pang ipaliwanag ang sports business analyst na si Dominic Torres, na ang trabaho tungkol sa KT audience economics ay naisama na sa broadcast negotiations ng 3 sa 5 pinakamalalaking title sponsors ng tour. Ay naglabas ng isang note noong Hulyo na ngayon ay umiikot na sa mga commercial partnerships divisions ng UIT. Ang sentrong argumento nito ay sa isang linya. Si Alex Ila ang unang aktibong women's player sa Open era na ang economic draw ay gumagana ng ganap na hiwalay sa kanyang ranking, seeding, at resulta ng laban sa buong note. Iginiit ni Torres na ang box office value ni Ila ay humiwalay na sa kanyang scoreline, katulad ng paraan kung paanong ang ilang brands sa ibang sports ay humiwalay na sa kanilang win-loss records, na siya ay lumilikha ng nasusukat na economic uplift sa bawat tournament na pinapasukan niya. Gaano man siya kalayo ang marating at na ang kasalukuyang commercial framework ay wala pang malinaw na mekanismo para patas na mapresyuhan o maipamahagi ang value na iyon, hindi niya kailangang manalo ng titulo para makapaglipat ng inventory na ipapagalaw niya ito bago pa man maitama ang unang bola at iyon. Ayon kay Torres, ang uri ng economic anomaly na kadalasang nagre-restructure ng mga industriya. Hindi iyong simpleng nakikinabang lang sa mga ito. Ang Lindner Family Tennis Center ay itinayo para sa mga sandaling tulad nito, inhenyerong hardcourt sightlines, mula sa bawat tire, isang pasilidad na dinisenyo upang humawak ng kasaysayan at hayaang huminga. Ito ang dumarating kasama ni Alex Ila ay hindi isang fan base sa karaniwang kahulugan ng pariralang iyon. Isa itong pansamantalang bayan, isang pansamantalang tahanan na binubuo laban kada laban, lungsod kada lungsod, sa iba't ibang time zone. At sa mga leave day na hinira mula sa trabaho, dumarating sila na may mga bandila ng Pilipinas na nakarolyo sa ilalim ng kanilang mga braso, maliit na handheld flags, buong laki na bandila inilaladlad sa itaas ng grandstand tuwing changeover. Maingat na tinutupi habang may laro dahil alam nila ang mga patakarang bahagya nilang nilalampasan. At nirerespeto pa rin nila ang laro, kahit nilalapitan nila ang hangganan nito. Dumarating sila na magkakapareho ang suot na shirts, pinagkasunduan sa group chats ilang linggo bago pa ang draw. Sumisigaw sila sa Filipino at sa English, at minsan sa halo ng dalawa, na pumupuno sa upper tiers sa paraang hindi kayang gayahin ng anumang licensed crowd audio, at hindi ganap na masalo ng anumang broadcast microphone. Pinupuno nila ang mga upuang walang laman noong nakaraang taon. Noong ibang pangalan pa ang nasa parehong draw position, ginagawa nila ang isang naka-schedule lang sanang third round afternoon session sa Mason, Ohio bilang isang pangyayaring nangailangan ng crowd flow briefings mula sa security team na hindi naman talaga na staff. Para sa ganitong uri ng attendance density, itinayo ang stadium para sa mahusay na tennis. Ang dinadala ni Ila ay isang bagay na kayang lamanin ng stadium, ngunit hindi kailanman na idisenyo para paghandaan. Dahil walang sinumang nagdidisenyo ng venue sa Ohio ang nagmumodelo para sa 12 milyong tao na nakakalat sa buong mundo at sabay-sabay na kumikilos sa tuwing lumilitaw ang pangalan ng isang babae sa bracket. Tinanong si Ila matapos ang kanyang second round victory kung ano ang pakiramdam ng pagpasok sa mga venue na alam niyang may naghihintay na ganoong crowd sa stands. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa bawat pagkakataon na kapag tumitingala siya at nakikita ang komunidad niya,
may ibinibigay ito sa kanya na hindi niya mailagay sa mga salita na sinusubukan niyang huwag masyadong isipin ang lawak nito habang nasa laban dahil maaari itong maging mas malaki pa kaysa tennis kung hahayaan niya, payak niyang sinabi. Susubukan niyang ipagmalaki sila at pagkatapos ay sinabi niya ang bahagi nito sa Filipino ayon sa mga mamamahayag na nakakaunawa nito. Narinig ang reaksyon mula sa likod ng press area, hindi iyon isang linyang isinulat para sa broadcast, pero tumama pa rin ito ang susunod. Nishimova, isang mapanganib na kalaban na dati nang nagtapos ng mga kampanya ng mas matataas na